So, our next topic is about the model. So, si Laravel nag-follow na siya og MVC approach, which is Model Views Controller. Model for the database, views para sa yung layout, designs. So, motong na views ta, katong blade. And the controller for our logic. So, uh, previous lesson na to, naka-create na ta og table sa atong database. So, it's time nga mag-create na to siya model para siya may mag-manage ani nga table. So, simple lang to, create model, PHP, artisan, make, model. Then, ang model name. So, sa model name, Pascal lang na, Pascal lang na case, pero singular form. So, di ba sa database ito, students with S siya, na plural siya. So, sa ito ay student, capital S. So, ako lang enter. So, nanatay, this atong model, under sa app, under na siya sa app ha. Then models, natay student.php. So, kanina si student.php, siya diri. Mo ni ang handle sa atong database. Then, before ta mo proceed sa inserting data, ato i-declare ang mga column nga insertan niya og data. Na siya'y gitawag nga fillable nga variable. So, protected, ako na lang siyang i-declare fillable. Then, ako na lang isulod ako dito mga fillable nga column nako. So, what are fillables column? So, katong mga column nga insertan nimo og data. So, si ID magod is auto increment. So, dili na siya need mo insert ang data. Si created at og si updated at i-handle na ni Laravel automatic. So, ang imong mga fillable data diri is ang student ID, the last name, the F name, M name, and the address. So, mao na siya i-declare na to sulod. So, naka-array man ni si fillable. So, ato i-declare student your ID. If ever dili niyo siya ma-declare diri, matingala na lang mo nag-insert ninyo sa data gamit ang model create nga method. Dili siya walay data nga ma-insert dito. Katurang na-declare sa fillable lang. So, name. Pa-down lang akong format para mas limit siya sa lang taon. F name. M name. Then address. So sakto ba wala ba na sa spelling. So no need na nga mo declare ko og table name diri. Kaya automatic na si Laravel na mo detect nga ang table name equivalent is ang plural form sa class name. So student man siya, so kabalo na siya nga students ang table nga iyahang pahitaon sa MySQL. So nga na lang ka simple. So dili lang sa to sa fillable. Then i-try na to, tawgo na to siya gamit ang home, for example sa home controller ato test kung sakto ba ni corrected ba atong model. So sa home controller ako nang i-reason siya nga logic. Gamito na ko ang model nga student. So mapunta ako declare variable nga students. Then wala pa man tayo data na pero sige na lang. Students, student, then all. So, kaya siya, meaning ano niya, in, sa row ng query sa MySQL, muna siya ang select a series from students. Then, ato lang i-pass diri, yung spelling, students, ato lang tag S. I-pass na ako na siya diri students, then ako na lang i-same lang po ang variable sa blade. So, students, dito ko sa blade na, ato ko sa blade. So, students. Then, itry na to. Load page na ko. Sa home. Sa home to siya. Then, natay error nga ma-found. So, class app HTTP controller sa student is not found daw. Wala siya makita kay wala ta nag-declare. Wala siya kailakisan ni si student nga model. So, diri, declare ta diri use app models dayon unsay name sa model, so student. So every model nga gamiton nimo diri i-declare nimo siya diri sa ibabaw. Kaya to. So nakita na to empty array bracket kay wala tay data sulod sa atong model. So that's all.